Weather update tayo mga kapatid. Nitong ang weekend ay naranasan natin ang huli pero hindi basta-basta. May kalawakan at kalamigan na bugso itong ating amihan o yung tinatawag nating northeast monsoon. Sobrang lawak po nito, umabot po yan o nag-extend po yan dyan po hanggang sa areas ng Mindanao. At may kalamigan po dahil ilang parte o ilang bahagi ng ating bansa ang nakaranas ng pinakamalamig na temperatura ngayong amihan season. Pero hanggang kailan ba ito magtatagal? Sa ngayon, unti-unti na po yung umatras. Yan po ay nakaka-apekto na lamang sa Luzon at Visayas. At kung papansinin nyo itong ating wind map, yan po ay aatras pa sa mga susunod na araw. Ngayong araw na ito, hanggang bukas may kalamigan pa naman po sa gabi at madaling araw. Pero sa kalagitnaan po ng linggo, aasahan na po natin na mas mararamdaman na po natin ang unti-unting pag-init ng panahon. Mauuna po yan dito sa western section ng ating bansa at susunod din kaagad itong eastern section ng ating bansa. Bago po pumasok ang weekend, mas mararamdaman na po natin na mas mainit na po ang panahon natin, lalong-lalo na sa tanghali. At pagpapatuloy na po yan hanggang pumasok na ang panahon ng tag-init. Kaya pagandaan po natin yan mga kapatid. Pero sa ngayon, may kalamigan pa rin po ang ilang lugar sa ating bansa, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw, dulot pa rin ang ating amihan o northeast monsoon. Dito sa Luzon, meron tayong mga posibleng mahihinang pagulan sa ilang bahagi ng Aurora, Isabela, Cagayan at dito po sa areas ng Batanes. Ito namang ito pong western section ng Luzon. Patuloy pong makakaasa ng maaliwalas na panahon, magiging maganda po ang sikat ng araw sa tanghali. Medyo mababa rin po ang ating tsansa ng pagulan at may kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, posible rin po yung ating mga isolated o yung mga pulupulong pagulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Maliwalas din po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas, may kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw, lalong-lalo na po dito sa eastern section nito. Pero sa pangkalahatan, maganda po ang panahon na ating aasahan dyan, kasama na po dyan ang Mimaropa. At kung may pangapagulan tayo, ito po yung mga dagliang mga pagulan lamang na kadalasang nangyayari po tuwing hapon at gabi. Wala rin po tayong inaasahang malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, maliban lang kung meron tayong mga thunderstorms sa pagsapit po ng hapon at gabi. Pero sa pangkalahatan, magandang panahon po ang sasalubong sa atin sa malaking bahagi na po yan ng Mindanao. Medyo mas mataas lamang po yung ating tsansa ng pagulan dito po sa eastern section nito sa mga susunod ng araw, lalong-lalo na pag pumasok na po yung tinatawag nating easterlies. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maaliwalas at magandang panahon. Magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga. Sa tanghali, dahil medyo manipis yung ating kaulapan, ramdam po natin na may kainitan po yung ating araw, pero malamig pa rin po yung ating hangin. At may mga pabugso-bugso pa tayong hangin tuwing tanghali hanggang hapon at nagiging maula po yung ating hapon at possible po yung ating mga daglian o yung mga pagulan na dumadaan lamang. May kalamigan pa rin po sa gabi at madaling araw. Magpapatuloy pa po yung bukas, pero sa kalagitnaan ng linggo hanggang matapos po ang ating linggo ngayon, bago pumasok ang weekend, asahan na po natin na mas iinit na po ang panahon at mas mararamdaman na po yung ating alinsangan dahil sa pagpapalit ng ating amihan patungo po sa tinatawag nating easterlies. At yan po muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.